Ito po ay isang matinding bangungot para kay Xi Jinping. May nangyari pong isang leksyon, mga kaistorya, na nagsisilbing bangungot para sa liderato po ng CCP, ng China. Bukod pa dyan, mga kaistorya, hindi po kayang atakihin ng China ang Pilipinas at ang Taiwan dahil po sa maraming factors. Ang nagsasabi po niyan, mga eksperto. Diyan po iikot ang atin pong talakayan ngayon. Pakishare po at pakilike, mga kaistorya. Ang binabanggit ko pong pangyayari, mga kaistorya, na nagsisilbing matinding bangungot para kay Xi Jinping, ayun pong nangyaring Wagner Rebellion sa Russia, na kung saan si Xi Jinping mismo ang nagsabi, kung hindi ako nagkakamali, na sa rebellion na yan sa Russia, ay walang sino man ikang magtatanggol sa liderato ni Putin. Ang tinutukoy dito kung bakit nagsilbi itong bangungot kay Xi Jinping, mga kaistorya, nakakita siya ng malaking aral na hinding-hindi nila kakayaning atakihin ang Taiwan. And of course, mga kaistorya, kapag pinag-uusapan natin ay Taiwan, matik, damay ang Pilipinas. Ano po? Alam nyo kasi, ganito yan, mga kaistorya. Dahil sa dami ng factors na maaaring maging kontribusyon para mahirapan ang China na atakihin ang Taiwan. Bukod pa kasi bagsak ang ekonomiya nila ngayon. Ayaw naman nila, of course, na matapos ang maligayang araw po nila, nung bansa po nila na namamayagpag sila. Bluff lang daw po yan. Panlilin lang. Hindi totoong aatakihin ng China ang Pilipinas nor ang Taiwan. Opo, mga kaistorya, ipapaliwanag natin sa inyo ngayon. Kasi may literal na nagsasabi, mga kaistorya, na nananakot ang China na lahat ng sea incursions dyan sa South China Sea ay talagang dudurugin nila. At ito hong barko natin na nandyan sa WPS ay babatakin nila, hihilahin nila. Bakit nasabing bluff ng opisyal ng gobyerno ng Pilipinas mismo, mataas sa military? Bakit bluff? Kasi yun nga pong BRP Teresa Magbanwa na naka-estasyon sa Ayungin Shoal, umalis na lamang po mga kaistorya. Hindi man nila nabatak, hindi nahila. Nalungkot ako dun sa balitang umalis na sa Ayungin Shoal ang BRP Teresa Magbanwa. Buti na lang po, merong kapalit. Nagpadala po doon ng kapalitan karelyebo. Ang Pilipinas. So nababantayan pa rin po ang Ayungin Shoal. Atin pa rin. Tapos ito pa yung sa Second Tomas Shoal, nandun pa rin naman hindi naman nila nababatak Kaya nga bluff. Okay, ipaliwanag ko na sa inyo Medyo niliwanag ko muna para magkaroon kayo ng ideya. Ito na, palakihin ko po ito para mabasa po ninyo ng maayos. Paki-share naman po at paki-like Why the Wagner Group's mutiny is Xi Jinping's worst nightmare. Yung title pa lang mga kaistorya worst nightmare. Pinakamatinding bangungot ni Xi Jinping yan. Bakit? Nandito yan sa 4th paragraph mga kaistorya. 1, 2, 3, 4. May binabanggit dito yung invasion of Taiwan military invasion of Taiwan. Pero sabi po dito, the People's Liberation Army wouldn't be totally obedient. May problema po si Xi Jinping, mga kaistorya, sa kanya pong military. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo. Walang tiwala sa hanay ng militar niya si Xi Jinping. Oo, actually, ginawan ko na po yan ng dedicated content. Mga kaistorya, para maintindihan nating mabuti, pagtiyagaan yung subaybayan, mga kaistorya, huwag niyong skip para maintindihan ninyo. Nandun ito sa last 5 paragraphs, Hanapin natin yung last 5 paragraphs, mga kaistorya. Ito yan May binabanggit po dito,
Ito po yun, kung hindi ako nagkakamali. There are plenty of people who believe that the day Xi Jinping launches an invasion of Taiwan, sa oras na na atakihin nila ang Taiwan, will be the day he signs the regime's death warrant. I broadly agree with them. Kumbaga parang suicidal, no? Pagpapatiwakal kung aatakihin niya ang Taiwan. Ano ho, mga ka-istorya? Anong kinalaman dyan ng Pilipinas? Teka lang. Baka hindi po nakakalimutan po natin na nag-pledge ng support, full support ang Amerika sa Taiwan. At tayo allied country ni Amerika. Na once na sumabak ang Amerika sa giyera, lahat ng allied countries niya across the globe, all over the world, involved po yan. May mutual defense treaty po tayo sa Amerika. Bukod pa, di ba mga ka-istorya, nandito ang EDCA. Bukod pa, yung proximity, napakalapit natin sa Taiwan. Bukod pa, talagang sadyang dinadamay tayo ng China. Ay di ba? Yung incursions po nila sa West Philippine Sea. Di ba? Bukod pa, ilan daang libo ba ang mga OFW dyan sa Taiwan na mga Pilipino? So direktang damay po tayo dyan. At literal, sa topic nating ito, involved talaga ang Pilipinas. Dahil Pilipinas mismo sa mga susunod kong referensya, binabanggit. Naiintindihan na po natin, ano po, mga ka-istorya, kung bakit talagang involved ang Pilipinas sa problema ng Taiwan. Maging ang Taiwan naman, palagay ko'y ganun din. Ano po, palakihin ko ulit. Because of the People's Liberation Army is no match for the US Armed Forces. Di naman talaga nila kayang tapatan. Navy lang sa numero, pinakamalaki ang China. Pero kung pag-uusapan, pinakamalaki, pinakamalakas, pinaka-high-tech na military force, mga kaistorya, sa buong mundo ay ang Amerika pa rin. Hindi yan kayang tapatan ng China. And people in China have suffered long enough under the Communist Party. They have suffered long enough under Xi. Actually, galit na ang mga tao kay Xi Jinping, mga kaistorya. At hindi maiiwasan, maging sa hanay ng militar niya, may mga tao na ring galit sa kanya, kaya marahil walang tiwala si Xi Jinping sa hanay ng kanyang militar. Marami na pong mga balita, may mga videos pa nga na nag-aalsa na ang mga tao sa China. Gusto ng pagbabago, patalsikin si Xi Jinping. Sumisigaw ng demokrasya. Sumisigaw ng karapatan. Opo, sumisigaw sila ng demokrasya na gusto na nilang ipaglaban ang mga karapatan nila. Gusto nila ng kalayaan. Yung iba nga sa kanila, grupo sa kanila, sumisigaw ng pagboto. Ang pagboto wala po yan sa bokabularyo ng komunista. Sa demokrasya lamang yan na kagaya ng Pilipinas. At pati mga kabataan, nagbabanta na yung mga nangyayari, mga istorya, nakagustuhan ng kabataan ng mutiny sa China. Actually, yan nga ang susunod kong gagawing content kung hindi wala pong mga importanteng balita na biglang lilitaw. Oo, yan ang nangyayari po sa China. Sila pala ay nagsasuffer na sa liderato ni Xi Jinping. Yan yung binabanggit po sa sentence na yan. Tuloy. War will throw China into turmoil. Wala, mapapahamak ang China kung pipilitin nila na sumabak sa giyera, no? Taiwan man yan o Pilipinas. There will be an unprecedented coming together of anti-communist and anti-Xi forces. Hindi lamang sa civilian yan. Yung grupong posibleng lumitaw na anti-communist or anti-Xi, maging sa hanay ng militar niya, posible yan. Nangyari nga yun sa Russia eh. Kaya nga sa Russia, mga ka-istorya, di ba? Nasa kalagitnaan sila ng pakikipagdigma. May mga matataas na opisyal ng militar ng Russia na biglang lumilitaw na kontra kay Putin. Tinatanggal nila, dinedetain nila, pinarorosahan nila. Imposibleng hindi mangyari yan sa China. At yun nga yung Wagner Rebellion, kung tama yung pronunciation ko sa Wagner, nagsilbing aral kay Xi Jinping, nakitaan niya yun. Bangungot yun sa kanya. Bakit? Posibleng mangyari din yun sa China. Ikinatatakot nila yun. And the opposition voices will become louder than ever. Yung panawagan
na bumaba sa pwesto si Xi Jinping, yung mga mutiny, yung mga rebellion sa hanay ng mga civilian, kabataan, at maging yung mga katandaan, paano pa kaya kung sa militar lumitaw yan? Di ba? Both in and outside the party. Diba? Tama yung sinasabi ko eh. Sa liderato mismo. Ha? Sa Communist Party mismo, pwedeng lumitaw yun. At mismong sa labas, pag nabanggit na sa labas, mga kaistorya, ibig sabihin, sibilyan. Nagigets nyo, mga kaistorya? What will she or his faction be able to do to stem that tide? They will crumble beneath the sheer force of popular feeling. That's why the Russian mutiny is Xi Jinping's worst nightmare. Kagaya ng pinapaliwanag ko sa inyo. Kaya pala nabanggit na yung Wagner mutiny o rebellion sa China ay pinakamatinding bangungot ni Xi Jinping. Binanggit natin Taiwan. Punta naman tayo Pilipinas. Pagkatapos balik po tayo ng Taiwan. Ano ho, mga ka-istor? Tapos balik tayo ng China. Para maliwanagan po ninyo, ito po. Literal na Tagalog na balita. China, di aatake sa Pinas. Philippine Navy spokes. Basahin ko po sa inyo, ano po, para po maintindihan ninyo. Naniniwala ang isang opisyal ng Philippine Navy na hindi lulusubin ng China ang Palawan o ang alinmang parte ng Pilipinas sa kabila ng napakaraming barko na ikinalat nito sa West Philippine Sea. Naninindak lang yan. Pag nagpasindak ka dyan, yari ka. Yung bluff na binabanggit, pag nagpaniwala ka sa panlilinlang ng China, yari ka. Mabuti di nila kayang linlangin ang gobyerno at militar natin. Ano po? Ito pa. Inihayag ito ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Admiral Roy Vincent Trinidad, matapos maispatan ang mahigit 200 barko ng China sa WPS mula Agosto 20 hanggang 26. Ito na umano ang pinakamalaking bilang ng mga barko ng China na nakita sa WPS. Sa dami niyan, tingnan nyo, na-imagine niyo. Sa dami ng barko na yan, sa dami na yan, nagkukumpulan na sila dyan. Kung aatake talaga sila, ba't di na sila umatake? Yung Navy nila ang lakas-lakas. Sabi nila, di ba? Ba't di sila umatake? Unang-una, yun pong balita na ginawan ko ng dedicated content, kung aatakihin nila ang Taiwan, magiging napakagastos nun ay baon sa utang ang China. Oo, $13 trillion ang utang nila. Bagsak ang ekonomiya nila. Tapos sasabak sila sa giyera. Saan sila pupulutin? Gusto nila ba nilang matapos na ang pamamayagpag ng maliligayang araw nila? Diba? Na-imagine ninyo, mga kaistorya? And speaking of that, China's debt. Babalikan ko yan. Saglit lang. May ipapakita ko sa inyo mamaya, ha? Hindi naman, sapagkat wala naman sa intensyon nila yan, militar, opisyal ng militar natin, ng Navy mismo ang may sabi, wala sa intensyon ng China na atakihin ang Pilipinas. Ang intent naman ng Chinese Communist Party is sea control of the vast expanse of the South China Sea, including yan yung East China Sea, sapagkat ito ay critical sa kanilang flow of commerce and trade. Ani Trinidad sa isang panayam sa radyo kung saan tinanong siya sa posibleng paglusob ng China sa Palawan. Gumigilid sila sa may Palawan hanggang dyan sa may Mindanao, yung kwan po nila, yung Coast Guard nila. Di na naman aatakin. Bakit? Sea control, para po makontrol nila yung rota ng kanila umanong komersyo o yung trade po nila. Ano po? And of course, mga kaistorya, world trade ang pinag-uusapan dyan. Hindi lang yung daanan, daluyan ng komersyo at trade ni China. Kasi sabi po mga kaistorya, nasa 60% ng world trade ang dumadaan po dyan annually, dyan po sa South China Sea. Napakalaking halaga po niyan mga kaistorya. Yan world trade na yan na 60%. Magkano ba ang halaga niyan? Ito yan mga kaistorya. $5.3 trillion lang naman.
Oo. Yan ang halaga annually ng trade, ng komersyo na dumadaan diyan sa South China Sea. Babalikan ko yung utang ng China. Kung ganun pala, na $13 trillion ang utang ng China, kung ang dumadaan dyan na halaga ng trade annually, taon-taon ay $5.3 trillion, meaning, kung magtagumpay si China na makontrol ng tuluyan ang South China Sea, including of course the West Philippine Sea, ano po mga istorya, within just a span of 2 to 3 years, kaya na nilang bayaran yung utang nila na $13 trillion. Nuggets nyo, mga ka-story. Isa yan sa dahilan kung bakit po gusto nilang makontrol ang South China Sea. Ito pa, military power. Sa takot nila, sa puwersa ng Amerika, nai-encroach kasi sila dyan eh. Nakukontain sila, nakukulong sila, yung puwersang ng Navy nila, maging yung trade route nila, naka-encroach lang dyan sa South China Sea. In case of a high form of a military conflict, which is war, ano ho, mga ka-istorya, wala silang palag, wala silang lalabasan. Kung makalabas man sila, mahihirapan silang makapasok ulit. Bakit? Nababantayan ng puwersa ng Amerika at ng mga allied countries ni Amerika, including Philippines, Taiwan, Japan. Naiintindihan nyo yung first island chain? Di ba? Choke point nga daw po yan eh. Kumbaga, sakal na sakal sila dyan. Yang daanan na yan. Nagigets nyo? Kaya sila nagpapalakas ng puwersa sa South China Sea. Kung sakali gusto nilang kahit paano'y makapalag sila sa puwersa ng Amerika at ng mga allied countries. Allied country po tayo ni Amerika. Nagigets nyo? Diba, mga kaistorya, naiintindihan nyo na? Ngayon, okay, sunod po tayong referensya. Palakihin ko po muna. Ano po, mamaya shout out po tayo. Ano po, pakita ko, sisikapin kong ipakita yung mga comments po ninyo. Ano, it's a bluff. See, ano ba yung bluff? Parang isang biro na may kahulugan na panlilinlang, panliligaw. Ano, Philippines unfazed by Chinese threat to crush sea incursions. Well, bakit hanggang ngayon hindi nila durugin tayo dyan? Di ba? Hanggang panghaharang lang sila, pantataboy, water cannon, simulan na nila. Kung talagang matapang at malakas sila, ito lang magtataka kayo. Magtataka kayo. Umalis po, pero pinalitan po. Yan nga yung binabanggit ko kanina. Umalis kasi nga po yung supply nila. Dehydrated daw po. Pinagkakaitan ng China, hinaharang eh. Ayaw naman po nating pa-rescue na sa Amerika kasi hanggat maaari, ang panawagan ng administrasyon ni PBBM, pahupain ang tensyon. Samantala mga Pilipino, gigil na. Totoo lang, gigil na. Talagang ubos na ang pasensya ng mga Pinoy dyan sa mga Chinese sa West Philippines. Totoo lang, ramdam ko bilang isang influencer, bilang isang vlogger, nababasa ko't nararamdaman ko ang damdamin ng taong bayan. Mga kaistorya, eto lang, balik ako sa topic. Bakit hindi na nila simulan? Ang lakas-lakas nila. Kung talagang gusto talaga nila ng giyera at handa silang makipagdigma, bakit hindi pa sila gumamit ng armed attack? Isa lang ang dahilan, takot sila, ayaw nilang sumabak sa giyera. Ang liit-liit na bansa ng Pilipinas. Pero bakit ito, nag-i-engage din sila sa bilateral talk, diplomacy? See? Diba? Yung tumutunog yung upuan ko, wag niyong pansinin. Diba? Naano nyo, mga kaistorya? Kaya kayo wag kang magpapapalag, girahin tayo ng China. Sabi ng mga pro-China, dahil dyan sa EDCA. Naku, ipapahamak tayo ni PBBM. Dahil dyan sa EDCA. Huwag kayong magpapaniwala. Without the EDCA, without the presence of the Americans here in our country, sabi nung kaistorya natin, the right pronunciation of country is country. Okay, country. Kung wala yan, wala naman tayong panlaban sa China. Di naman natin sila kayang tapatan sa pwersa. Militar, wala. Di naman takot sa atin ang China. Isa lang naman kinatatakutan nila, Amerika.
palayasin natin ng Amerika. Tuwang-tuwa ngayon ang China. Tuwang-tuwa ngayon ang mga pro-China. Magtatagumpay sila ng madali sa tuluyang pangkakamkam sa West Philippine Sea. Diba? Nagigets nyo? Mga kaistorya? Ha? Yan o. It's a bluff lamang. Huwag tayong palililang, huwag tayong paluluko. Huwag tayong magpapapaniwala. Taktika yan ng China. Art of war means art of deception. Hanggang ngayon, ginagamit nila yan. Pag tayo nagpaluko, nagpalinlang sa China, yari tayo ang talo. Diba, mga kaistorya? O, sunod, na referensya naman tayo. Ha? Mga kaistorya. China could tow away could tow Philippine ship from dispute in Sabina Shoal, but it is worth the backlash. Subukan nila, gira yan. Ha? Yung BRP Sierra Madre, subukan nila. Hanggang ngayon nga, puro lang pananakit. Gira yun. Pero saan na yun eh. Ha? Talagang ano na po yun. Ha? Direct confrontation na po yun. Military confrontation na po yun. Bakit? Huwag niyong kalimutan, ang BRP Sierra Madre, mga kaistorya, ay commissioned. Naka-commission po, active in service po yan sa Navy. Kaya hindi gagawin ni China, puro lang pananakot yan. Puro lang pambablap po yan. Yung BRP Teresa Magbanwangas, ayaw ngayon, umalis na lamang, hindi nila nabatak. Yung sasabihin lang itotow nila, hihilahin nila, tatanggalin nila doon sa posisyon. Malabo. Hindi nga nila nagawa. Diba, mga kaistorya? Ha? Hindi po nasindak. Malamang mag-aano lang po yan, kakarga uli ng supply yan, magpapalakas uli mga crew, babalik yan. May kapalitan po. Oo. Ha? Sunod na referensya. How difficult, mga kaistorya, it be for China to invade Taiwan. Taiwan nga, mahirapan na silang invade eh. Paano pa kaya ang Pilipinas na nandito ang pwersa direkta ng Amerika? Diba? Mga kaistorya, palakihin ko nga para mabasa po ninyo. Simula tayo dun sa 6th paragraph. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gaano daw po kahirap para sa China na atakihin po ang Taiwan? In terms of relative size and power, it might be considered a foregone conclusion, but the multiple challenges an invading force would face would be substantial. Maraming factors, maraming nakakaapektong bagay kung bakit mahihirapan ang China na atakihin po ang Taiwan, lalo na ang Pilipinas, of course, mga kaistorya, Maiintindihan niya dito ngayon ng malinaw. Ito po yung sitwasyon ng China kung sakaling pupursahin nila ang pag-atake. Taiwan pa lang yan exclude natin muna ang Pilipinas. Sabi po dito, first, the distance an invasion fleet would need to travel before it even gets to the island is daunting. See? Yung distansya, dagat ang pinag-uusapan mas madali pa yung pag-atake po ng Russia sa Ukraine kaysa atake ng China sa Taiwan. Dagat, rough sea, yung Taiwan Strait dahil po sa monsoon. Mahihirapan sila dyan. Oo. Yung iipunin nila, ang pwersa militar nila papuntang Taiwan, naku, sobrang hirap nun. The Taiwan Strait is 128 kilometer at its narrowest point between mainland China and Taiwan. Yun yung pinakamaiksing distansya from Taiwan to China. Layo pa rin, 128 kilometer. Mga kaistorya? Yan, dahil dyan sa layo na yan, sa dagat, distansya, mahirapan sila. While airlifts, persang himpapawid, and vast fleets of planes can move a few thousand troops. Ilan lang naman ang kayang ikarga ng airlift. Sige, chopper, sige, planes. And keep them supplied. The sheer number of soldiers and vast quantities of supplies, yung supply nila. Pagkain, gamot, ammunitions, di ba? Armored vehicles, artillery, ammunition, food, medical supplies, and fuel needed for a successful invasion could only move by sea. Naiintindihan nyo? Kaya sobrang hirap. Yung transport pa lang by plane. Ay alam nyo ang kalawakan ng Taiwan, high-tech na sila.
nababantayan na po ng mga high-tech na armas nila ang kalawakan ng Taiwan, high-tech na rin ang mga fighter jets nila. Mayroon na rin po silang high-tech po mga kaistorya na kung hindi ako nagkakamali mga kaistorya, supersonic missile. Bukod pa yung pwersa ng Amerika, bukod pa yung pwersa ng allied countries. Sige, include natin ulit ang Pilipinas. Sige, ipasok natin sa usapin. Mas mahihirapan sila sa sitwasyon ng Pilipinas. Direkta kasi nandito ang pwersa at armas ng Amerika. Nagigets nyo, mga kaistorya? Di ba? Okay, tuloy tayo. A huge fleet would have to be assembled. Kailangan pa nilang ipunin, i-transport by sea. Colossal stores of equipment would have to be packed into hundreds of ships. Di ba? Di ba? Yung mga bali-balita pa nagagamit ng civilian ships si China dahil nga po, ito lang totoo ito. Mababaw po ang paligid ng karagatan ng Taiwan. Yung malalaking barko ng China hindi kayang dumaong doon. Kaya may mga bali-balitang gagamit ng civilian ships na maliliit. From halimbawa, aircraft carrier o kaya naman ay warship, itatransfer yung mga sundalo nila at mga supply nila. Ikakarga yun sa maliliit po na bangka para ma-transport hanggang sa baybayin ng Taiwan. Napakahirap nun. Ang hirap nun. Kaya yan yung mga factors na sinasabing mahihirapan ang China. Diba? Nagigets nyo na? This heavily laden fleet would only be able to move slowly. Magawa man nila, mabagal ang magiging paggalaw nila at magiging vulnerable po sa long-range missile and air attacks and attacks by submarines. Diba? May submarines din naman ang Taiwan kung hindi ako nagkakamali at may mga missile po silang high-tech. Despite of the best efforts of Chinese Navy and Air Force to the invasion fleet in the open for hours would be massively exposed before it even got into a position. Bago pa sila makaposisyon, kitang-kita na yung pwersa nila. Mai-intercept na po agad sila. Incapable of invading Taiwan. Hindi naman pala talaga kaya US experts mismo ang may sabi. Paano pa kaya ang Pilipinas? Di mas lalong hindi nila kayang i-invade ang Pilipinas. Di ba? Maliban na lamang sa traidora na paraan kung may mga politiko, halimbawa o opisyal ng gobyerno na mag-traidor. Nandito na pala sa loob ng Pilipinas, yung gaya ng mga balibalita ngayon namimili na ng mga lupain sa illegal na paraan, yung mga Chinese, tas mayroong mga balibalita ng sleeper cells ng China dito. Tapos hindi mo lang nabubulgar, bakit may mga pumuprotekta? Yun lang. Kaya kayo ingat kayo. Mabuti sa panahon ni PBBM, nabulgar lahat yan, nakalkal lahat yan mga kaistorya. Purnaga sila dito sa Pilipinas. Di ba? Naagapan. Paano kung isang pro-China uli ang nakaupo sa Malacanang ngayon? Di ba? Naiintindihan nyo, nai-imagine nyo mga kaistorya ang sitwasyon natin. Ano po? Kaya maging matalino kayo Maging matalino po kayo mga kaistorya. Mahalin natin ang Pilipinas. Kung mahal natin ang sarili natin, kung mahal natin ang pamilya natin, ang mga relatives po natin. Yan ang hindi naiintindihan ng mga pro-China. Pag napahamak ang Pilipinas, damay sila, damay yung mga mahal nila sa buhay. Nabubulagan Kaya kayo, maging matalino po kayo. Huwag kayong pabubulag. Ano po? Okay. Tuloy tayo. Dito po, mga kaistorya. Isa pa dito, kung bakit mahihirapan talaga ang China na i-invade po ang Taiwan. Meron ditong doon sa ikatlo 1, 2, 3. Andyan pa si Xi Jinping, sakay pa sa kanya To invade Taiwan, China would have to conduct an extraordinary complex military operation synchronizing air, land, and sea power as well as electronic and cyber warfare. Yung paniliwanag kanina sa unang referensya, napakahirap gawin nun. Oo. Sa distansya at dagat pa. The Taiwan Strait, over 90 miles wide, is incredibly choppy. And due to 2 monsoon seasons and other extreme weather events, a seaborne invasion is only viable a few months out of the year. Kaya rough kasi. Masyadong magulo ang sitwasyon dyan sa karagatan na yan. Yung mapayapang season dyan sa karagatan na yan, mga kaistorya, ilang buwan lang ang itinatagal. Gusto nilang magsipaglubugan sila dyan tapos habang sila po ay papasok dyan sa ng Taiwan tapos maalon ang karagatan sinasalubong na sila ng mga missiles, fighter jets ng Taiwan at saka ng mga allied countries. So paano ang magiging sitwasyon nila, di ba mga kaistorya? Transporting hundreds of thousands of soldiers across the Taiwan Strait would, tingnan niyo, would
take weeks and require thousands of ships each crossing and would take hours, allowing Taiwan to target the ships, mass troops on potential landing sites and erect barriers. Bago pa po sila makadaong sa baybay ng Taiwan, wala na, pinasabog na sila ng Taiwan. Include natin ulit ang Pilipinas, di lalo na yung EDCA, yung missile ng Amerika. Ilang high-tech na po ang na-imbento ngayon at na-develop ng Amerika, high-tech ha. Kinatatakutan nga ngayon ng China eh. At iniarmas na nila sa kanila pong mga fighter jets at kanilang mga warships ng Amerika. Oo. Nagpakitang gilas nga po yun sa Rimpak eh. Ginawan ko po ng content yun. Ito pa, tingnan niyo itong balitang ito. Palakihan ko ha. Ginawan ko na ito ng content, papasakalihan ko na lang. Why Xi Jinping doesn't trust his own military. The real meaning of China's disappearing generals, mga matataas na opisyal ng militar ng China. Bigla po yung tinatanggal ni Xi Jinping, biglang mga nawawala yan, dinidetain, iniimbestigan, ganito, ganyan. Wala siyang tiwala. Bakit? Doon sa malalang korupsyon. Natandaan yung ginawan ko ng content. Missile ng China, inutusan ni Xi Jinping paliparin. Hindi lumilipad. Natuklasan kaya pala hindi lumilipad. Sa halip na fuel po ang nakakarga sa loob ng missile, tubig. Corruption. Ilan na bang mataas na opisyal ng militar ng China ang tinanggal at biglang pinalitan? Mga nangawala. Diba? Wala silang tiwala. Si Xi Jinping, maraming multong kinatatakutan. Tingnan ninyo, Xi Jinping is struggling to stamp out graft in the PLA. Yung PLA po ay People's Liberation Army. Militar po yan ng China. May graft daw po. Yung corruption nga po. Bakit? Malala. Nahihirapan si Xi Jinping. Ayan. Yan yung NBD, di ba? Binanggit ko yan sa inyo kanina. Okay, hanggang dito na lang, mga ka-story. Salamat sa inyo pong panonood. Paki-share po at paki-like. Mabuhay po kayong lahat ng mga sulit ka-istorya natin sa buong mundo. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, bansang Pilipinas. Bukas po ulit.